kakurangan. Susog sa daan ng ugalian ka ng Hudiyo, mapuot ng aldaw sa pangitian, kanaghaming aldaw, kaya ang bangi kan Huwebes Santo, katakot o kapinugnayan kan Biyernes Santo. Ang aldaw na ini banal, minulit ay minalas sa ni Kristo, ang Eucharistia sa pagirundong at sa iyang pagkamon, kasi huli kan bakong tugon na magkaminurutan kita siring sa pagkamon niya sa to. Naging banalman ang aldaw na ini, kulitan kita mga prakastana, mga ka-eksperyensya, kanahiramo na pagpatawa ni Diyos, asin pagkako giranay sa to sa komunidad kan simbahan. Inunod man po niya to sa misa po niya ang kapahingalokan ng Kalaminda, Rode, Elena, Ginalyn, Romeo, Elisa, Dionisio, Regina, Carmen, Ruben, Efren, Maria, Juan, Sandra, Kenneth, Donna, Bob, Maureen, Roger, Chuck, Vince, James, Ronnie, Natividad, Lenny, David Sr., Felipe, Freddy, Asin Vicente. Matitong po ang kabus, natin awin ko niya ito ang awin sa pagbuo.
Sa magkanamasing kanami kasingkan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo, ang kagurangan ang pagkamuot ka Diyos, asin ang pag-isumaro ka ng Espiritu Santo, mapa sa indo Diyos. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang akuntaan sa itong mga kasalan, tamaning magkanigo kita magselebrar ang mga banal na misteryo. Nagkukumpisa ako sa Diyos na kapamahan, asin sa ito mga tuga, na nagkasala ako ni Makuri, sa isip, sa kakaamon, sa ibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, Makuri, sala ko. Kaya nangangadya ko, isang Maria, Ganay na Beren, sa labos na Ines Asin Santos, asin sa ito mga tuga, na ako'y pamimpi sa kakurangan ng Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa to mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasakuran. Amen. Cristo, Amen.
pakikisumaro ka ng kabanal na pamangkin. Kuno ay natutong mong aking bago naglusay ka ng sarili sa kahadanan. Nagwalas sa simbahan sa paman, kan bagong sakripisyo, asin bakete kan sa iyang pagkamoon. Tangan ikan sa kalagpulang misteryo, magsagdo kami kan kapanuan ng pagkamon na sinuhay. Huling Yesu Kristo kaguranan niya mo sa iyong akin, na kaiba mong nabubuhay at sinagahari, kasalutan Espiritu Santo, Diyos sa kabus na kapanahunan, kan mga panahon. Amen. Magtukaw po gabos sa pagkimati ng monitorya ng karaan. Kan panahon ni Kristo, ang mga Hudiyo na selebrar ang Passover o paghagi siring sa kinaugalian. Sa kordero at pinulong asin may dakulang pamanggi sa lawag sa ilang paghalik sa Ehipto kung saan sindanangin kuripon. Sa kuno niya, inisay na pang-igibo susot sa tradisyon. Hemateon po niya kung ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ng Exodo. Nagsabi ang kagurangan ni Moises asin kay Aaron sa dagat ng Egipto. Ang bulan na ini magiging nindong puon ng mga bulan. Magiging nindong enot ng bulan kataon. Magtarang ka mo sa bilog ng komunidad ng Israel na ang sabi, sa ikasampulo ang bulan na ini, magkuha ang lambang saro ng kordero para sa pamilya. Sarong kordero sa lambang karong. Kung salin ang pamilya para sa sarong kordero, kukuawang kaiyan ang katain. Ang pinakahali sa harong, susok sa bilang ka ng mga tao. Susok sa makakaan ka ng lambang saro, pipilion nindo ang kordero. Kordero na mayo ng kalina, lalaki, 1 taon, dapat iguang mo. Sa mga karnero ang mga kanding nindo iyan ang kukuha. Sa sarayo nindo iyan, sagkot sa ika-14 kalining bulan. Asin bukunon iyan, kanbilog na kateribunan ng komunidad ng Israel, dabing hapon. Makuha sinda ng logo na ilalahit sa luwang hapa, asin sa dinte ng mga harong na kakakanan. Kakakanon ang karne sa baging iyan. Inihaw, kaiba at tinapay na mayong ibadura, asin ang mapait na doon, kakakanon iyan. Sirig kainin, kakakanon iyan, ang habayan hagusan. Ang sendong sandalyas sa sendong mga bitis, asin ang sendong sukot, kapot ang sendong kamot. Kakanon nindo yan ng hidali. Pasko ini kang kagurangan. Maagi ako sa daga ni Egipto sa pagigyan. Asin ha pakoko ang gabos na panganay sa daga ni Egipto. Tawo asin ayo. Sa mga Diyos ng Egipto, gigipuhon ko ang mga paghukom. Ako ang kagurangan. Ang dugo magiging itong tanda sa mga harong, kung sa yaon ka mo. Pagmaniling ko ang dugo, lilinisan ko ka mo, asin dahil mangyayari sa ito, ang pamraon na peste, paghampa ko sa daga ng Egipto. Ang aldaw na ini, magiging idong aldaw ng ihumdumon, asin sisilabrarawin nyo ini, bilang piyesta ng kagurangan. Sa idong kapag-arahian,
Ipagpifiesta ninyo ini. Pagbuot para sa pagpaman. Tataramang kagawanan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial si bago din gabos. At kanis benedisyon pakiras sa dugo ni Kristo. Simba. Ang kalis ng bendisyon pakiniras ng dugo ni Kristo. Ano ang ikakakabalos ko sa kabulagan? Huli sa gabos niya kalangayan sa ko. At kung ba rin kaligtasan, iitaas ko. At idagkaran sa kabulagan, aabulod ko. Simba. Ang kalis ng bendisyon pakiniras ng dugo ni Kristo. Mahalaga sa matakang kabulagan ang kagadanan sa mga daipon sa iya. Surugoon mo ako, aking kalikod mo, babae. Hinubalan mo ang sapong mga bugkos, simba. Ang kalis ng bendisyon pakiniras ng dugo ni Kristo. Sa imo, idudulog ko ang sakripisyo ni pasalamat. At sinagala sa kabulagan, aapulod ko. Uutugon ko ang mga panuga ko sa pamulagan. Sa atubang kabidog ng baluaan. Simba. Ang kalis ng bendisyon pakiniras ng dugo ni Kristo. Sa lambang selebrasyon ng Eucharistia, sa tuyang ginuburundong at pagkabadalan sa tuyang kagurangan, at sa tuyang misteryo Pascual, na ingatan ng Diyos, tanganin ang italiligtas sa kubit ng kakasalan. Ang selebrasyon ng Kristiyanong papagi, mamilugod sa papagi ng pasasalamat, asin pagpumaw sa Diyos na nagligtas at sa tuyang mga kamakurangan, asin sa tuyang manahalin sa kubit ng kasalan, pasirin sa kaligtasan. Hinayugon po niya ang ikaduwang pabasahan. Pagbasa sa ganang na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Tako inapo ko sa kagurangan ang mga pinapabot ko man sa iyo. Na kagurangan na si Jesus, kanbagi na pinasaluiban, nagkuhaning tinapay, pakapasalamat, binaak ito as sinagsabi. Inihan sa kuyang hawak na para sa iyo. Ini pag-ibuhon niyo sa pagrundong sa ko. Siriman ang kais, pagkatapos ng pamanggi na ang sabi. Ang kais na ini ang bagong tipa sa sakuyang lulo. Ini pag-ibuhon niyo sa lamang pag-inom kaini, sa pagrundong sa ko. Huli na sa lamang pagkakanilo kay tinapay, asin pa inom kaini kalis. Rinurog yung video ang pagkagalan ng kagurangan, sagod na siya magdalo. Tatarawin kagurangan. Salamat sa Diyos. Kung tugon, itinatao ko sa iyo. Magkaminumutan ka mo siring at pagkamuan ko sa iyo. Matigong pagkabos sa pagrukyal at banal ni Pamilyo.
Ang kakurangan mapasaindo. Asin sa salibong Espiritu. Pagbasa ng Ebanghelyo susuki sa Juan. Kawayan sa iyong kakurangan. Bago kan Piyesta ng Pasko, parang kay Jesus na minabot na ang sa iyang oras na malipat siya sa kinabang na ini pasiring sa Ama. Nabutan niya ang mga sarili niya nasa kinabang, sagod sa katapusan, nabutan niya sila. Ka nagpapamanggi kani kabugtak na kan Diablo sa puso ni Judas na aki ni Simon Iscariote na ipasaluyo sa iya aram na ang gabos itinao sa iya kan Ama sa iyang mga kamot asin hali sa Dios siya nagluwas asin duman sa iya asin duman sa Diyos mapuli. Nagbuhat siya halin sa lamesa, siniluba ang manto. Nagkuha siya ni tuwalya, asin nagtapis. Daman nagpalis ni tubig sa palangganan, asin nagpuon paghugas kan mga bihis, kan mga disipulos. Ipinahid ang tuwalya natapis niya. Kaya nagdulog ni Simon Pedro asin nagsabi sa iya, "Kalurangan, ikaw mahugas ng sa mga bihis." Nagsimbang si Jesus, "Ang sa kuyang ginigibo, dahil mo pa sabot mo niya. Alagad, magiging mata ka pagkatapos." Nagsabi sa iyo si Pedro, "Dahil ka sa puno aritman, mahugas ng sa mga bihis." Nagsipag sa iyo si Jesus, "Kung dahil ka kahugasan, mayo ka sa kahirasan." Nagsabi sa iya si Simon Pedro, "Kalurangan, bakusan ng sa mga bihis, kundi man ang mga kamot sa kakayo." Nagsabi sa iya si Jesus, "Ang nakapangarigos na, dahil nakakaipo maghugas, kundi kan mga bihis, na siya lubos na madinig. Kamu man maglinig na, alagad pagkukabos. Alam niya kung si Isay, ang pasaluit sa iya. Kaya nagsabi siya, "Bako kamu gabos malinig." Kan mahugasan na niya ang sa indang mga bihis, masulot na sa iyang mga kubig asin makabalik na sa lamesa. Nagsabi sa indang, "Nasa sabutan indo ang sinabi ko sa indo, kamu nag-aapod sa ko, Maestro, asin kakurangan. Asin tama ang sa inyong pagsabi, tayan ako. Kaya kung ako naghugas kan sa inyong mga bihis, ako nakakurangan asin Maestro, kamu man dapat magpahinaranaw-hanawan kan mga bihis." Halimbawa, ang itinaok ko sa Indo, tamaning kung ano ang gilibo ko sa Indo man nagibukon. Marami na balita kang kakurangan. Pag-umaw sa iyong Kristo, matuwa mo ako.
muna na Huwebes Santo, duwang selebrasyon ng Satuyang Kinikibo. At pinagasilibran niya ito ang Krisma, misa sa Krisma, bendisyon kan mga Santos Ulios, asin pagbago kan panugak kan mga padi, panugak kan sa ilang pagtingkod bilang mga parasunod ng Satuyang Kaguraman. Kasubago, inibukasan na niya ang pagbidisyon kan mga Santos Ulios, asin kan pagpakulit panugak kan mga padi. Nagkaito ba rin mga bagong assignment? Mga bagong assignment kan mga padi. Asin mo niyan, kaya mag-aplikan sa tuyang selebrasyon at pagselebra nato ka huring pamanggi. Asin ang selebrasyon kan huring pamanggi, minataw sa satuya kan sabo, urog na mahalagang tradisyon kan satuya at pagtugod bilang mga Kristiyano. Asin ang huring pamanggi, minasimbolo kan huling pagpilipon ni Jesus kan sa iyang mga disipulos baguan sa iyang crucifixion. Mahalagang gayo ang pangyayari ini dinulita digdi pinag-establisa ni Jesus ang pagkasararo kan sa iyang mga parasunod. Ang pagkader kan mga disipulos ng mga apostoles ni Jesus, minasimbolo kan pagteripon man kan mga parasunod, mga disipulos din sa tuyang Kaguraman. Kita na mga parasunod ni Jesucristo na sa tuyang Kaguraman. Kaya mag-reparo niya ito na ang Santa Misa, ang banal na Eucharistia, ang wilala na sakramento ni sa tuyang Kaguraman, padakos siya sa salapang pagselebrar niya. Kaya padakos mo, pinapadakos niya ang pag-establisa kan pagkasararo kan sa iyang mga parasunod. Kasi pagkusa na yan mga tugang, pinapahilig kay Jesus sa tuya, pinapatunayan kay Jesus sa tuya, kung kailangan itinao ni Kristo sa iyang sarili bilang sakripisyo. Kasi pinapahilig kay ang pagkasarok kan sa iyang mga aki, kan pagkasarok kan sa iyang mga parasunod, pagkasarok sa bagong tipan ng mahal na Diyos sa satuya ng mga tao, sa satuya sa iyang mga nilalang. Magandang magayon na satuya pagkaroon ang mga tataramon ng Panginoon Jesus o tinarang ni Jesus mantang pinagasilibran nila ang huling pamanggi. Sabi sa istorya, mantang mantang binibiglisyonan ni Jesus itong tinapay kasing arak, nagsabi siya, ini ang sakuyang hawak, ini ang sakuyang tubo. Asin sa pagsilibra na, pagsabi kay Jesus, pigasilibra ni Jesus ang pagpuntipan, a new covenant na piga-establisa mismo ni sa tuyang Kaguraman. Asin gayon kung magibilog-luman niya po, sinabi ni sa propesya ni Propeta Jeremias na magatong ang ma-establisa kan pagpuntipan, kan new covenant. Asin yan dahil iba kundi si Jesucristo sa tuyang Kaguraman. Magayon mga tugang na sa tuyang babalikan ang istorya at kasaysayan ng kaligtasan ng tao. Pinapanilig sa istorya ng salvation history ng mga tao, pinapanilig kayo kung guraano nagmaawot ang
kaguranan na iligtas kita sa paagikan padapos na pag-establisan niya ni covenant, ni tipan sa satuyan. Inot naging po ni kaguranan ng tipan, kaninalan niya si Adan o si Eva. Alagad sa Adan o si Eva, ay naging grateful sa tipan na pinag-establisan ni kaguranan. Kaya pagka sa libro ng Genesis, may niya po kung kailan pinag-establisan ng kaguranan ang relasyon yan sa pagitan pagkahiling niya kan sa iyang pagkamo, paghiras niya kan sa iyang pagkamo. Kaya nga nangyari ang ubos ng mga linalang sa ibabaw ng tinapay. Nagkaiguanin buhay, yan huli sa pag-establisa ng mahal na Diyos kan tipan. Yan ang original na tipan. Alam, sabi ko na natin na naging faithful si Adan o si Eva sa tipan na yan, nagbago naman kiralay. Binago kaya kay Corinne great plan. Subaha, nagulang pa. Kasi sinabuo ni kaguranan sa iyang tipan sa Kilwe. Hanggang mahal niya ito, nadawa sumong kapag-arakian ni Kilwe dahil naging faithful sa iya. Bilahil niya naman binago na naman ni kaguranan sa iyang tipan ni Abraham. Ang patriarkang si Abraham. Alagad, sabi nga ni kasi nanuka na ang kaguranan na tumagadanan siya sa pagtubod. Pinahili ni Abraham na kinakaipon nito sa nagkaring sa pagtubod sa kaguranan. Kaya ito si Abraham, ano siya? Monotheist, kadapon na, polytheist, kadapon na sinasambang Diyos. Pero, uli ka pakitipan sa ating kapal ng Diyos kahit magsarusa na ang sayang tutubodon ng Diyos. Kaya, binahayag niya ang pagtubod niya sa sarusa ng Diyos. Kasi pinatunayan niya na siya i-offer at sa iyong aking na si Isaac. Hanggang nasa istorya kayo niya padamos ang tao sa pagkakasala, pero nagarigaldi ang mahal ang tao sa mahal ng Diyos, hanggang nag-decide ang kaguranan na ipadala si Jesus Cristo. Pangalan na siya mismo ang mag-establisa kan bagong tipan. Asin ang bagong tipan na i-establisa ang kaguranan dahil bagong. Kunya pagkapulos niya ang sa iyang tubo. Pagkaukan sa iyang lamang bilang sa tuyang kakana. Kaya sa uling pamangking mga tugang, pinag-establisa ni Jesus, pinag-pinag-pinag ni Jesus ang pag-establisa kan bagong covenant na mismo sinabi sa propesiya ni Propeta Jeremias. Namutan ko mga tugang, ang banal na Eucharistia, ang aksyon o ang hilipon ni Jesucristo sa banal na Eucharistia o sa huling pamangkin, pinapatunayan sa nakaili ang sinasabi sa mga propesiya, sa mga tataramo na pinahayag kan mga propeta na totoo. Masinurog sa kapos na ang banal na Eucharistia pinapatunay dahil pagkasarado kadabos na nagtutubod sa mahal na Diyos. Kasi inaapod niya ito na banal na Eucharistia. Kaya sa pagselebra niya ito ng banal na Eucharistia, palalo sila ito pinagirundong ang pwedeng pinagirund ni Jesus na bagong tipan. Kasi pinapagirun doon sa sabuhay ng mga Kristiyano na sa latang pagselebra niya ang banal na misa, pinag-selebra niya po ang satuyang pagkasarao, ang satuyang pagpilipon sa bangkete na mismo ang kaguranan ni Jesucristo ang nagmukna kandaran akan sakramento iyan.
Mga tugang, ano ang leksyon ng si Pablo sa Sapuya kan muling pamangkin ni Jesus? Enon, pinapahiling kayo kung murano ang pagkamot ng mahal na Diyos sa Sapuya. Kasi tamanin na patunayan ni Kristo sa iyang pagkamot, kinakaipuhan niya na magsakripisyo. Kinakaipuhan niya na itaon niya sa iyang sarili bilang sakripisyo. Tamanin na mamatian niya ito, masaksihan niya ito ang labi-labing pagkamot ni mahal na Diyos. Mga tugang, sa huling pamangkin ni Jesucristo kaibahan sa iyang mga disipulos, tinatawag kay ni Duon ang importansya ng pagkamot o pagsakripisyo ni Jesus para sa satuya. Tanganin na maibalik kita sa dating relasyon sa mahal ng Diyos. Kaya din sa sayang mga tugang, nasa lamang pagsilitra niya ka mahal na Eucharistia, pinapahulirman niya ko na kita namumuot asin andang kita na magkaukan sa tuyang buhay bilang sakripisyo. Tangali na in return, mapatunayan niya ko na kita man siring kalabi ang pagkamot sa mahal ng Diyos. Kaya mga tugang kayo, siguro din masasabutan niya ko na kung ang sarong Kristiyano siring sa satuya dahil nakikipag-partisipar sa banal na Eucharistia, pailan niya masasabi siya na umuot sa Kristo. Pailan niya masasabi na tunay sa iyang pagkamot, dengan siya andam na magsakripisyo para sa pagkamot na yan sa mahal na Diyos. So, para sa sabayan ng mga Kristiyano na tugang, ang pag-participar niya ko sa banal na Eucharistia, pagpahilingman niya ko siring sa Kristo, kan bilang kamahalagang bagay sa satuyang pagtuwan ang pagkamot sa pagsakripisyo para sa satuyang kaguratan. Ikalawang mga tugang na leksyon na naludan niya ito sa huling pamangkin, ang pagkasarap as in pagkaburinyo kan mga angkin ni Diyos. Hindi mga tugang pinapatunayan, pinakapahiling sa satuya. Kung talagang kita mga tunay na mga disipulos din sa tuyang kaguratan, kung talagang kita mga tunay na para sunod, para tukod ni Kristo, na kung sabihin, nakikisumaro kita, andang kita makisumaro, makisaro sa pagselebrar kan sakripisyo, kan pinaka-ultimong sakripisyo, pinakahalakaw na pamimiyon para sa satuyan ng mga Kristiyano. Pagkahilipag-demonstrate niya po kan satuyan man na pakisumaro bilang mga parasunod ng satuyang kaguratan. Siguro magayon na sa labang partisipar niya po sa banal na Eucharistia, dahil sa niya pinapahilig na kita naging-isumaro, kundi kinigurong niya po ang pinakamahalagang pangyayari sa buhay niya po bilang mga Kristiyano. Ang pagpagadaan ni Kristo, as in pagkabuhay ni Kristo, pagkabuhay mo sa tuyang kaguratan, para sa satuyang kaligtasan. Tatanda niya po mga tugang, na hindi mga bagay na hindi magiging po na marunugdan niya po sa lupang pagpartisipar niya po ka banal na Eucharistia. Na dahil sa na parang kita nakikisuko, dahil sa na kita nakikipag-partake sa celebration ka banal na Eucharistia. Alagad o sa tapos, pinapahiling niya po. Naginigil niya po at mahalagang inipunin kaguratan para sa satuyang kaligtasan.
ang sa iyang pagpagdala asin pagkapukaywa pangalit na mapasukuya ang pagkabuhay liwa o ang buhay dahil sa ikot na pinagamamot ng kaguraman na nawala ng tao kanang tao nagkasala. Ang silang pangatlo ng tugang na sa tuyang natulogdan sa pagsilitra ng banal na Eucharistia, kaya sa huling pamangkin, naginipo din sa tuyang kaguraman. Dahil iba, kundi ang kadalos na pagpatawag asin pagpapako sa satuyang buhay. Nautag na tugang, iniimbitaran kita kabos ng pagpurupurok sa pagkakinalaga si Likra kan huling pamangkin. Kung painalo, pinahayag ni Jesus ang kapatawaran sa satuyan. Kasi kung painalo, pinapakbo kita kan pagpatawad na ini sa tuyang kaguraman. Kung painalo, nag-challenge kita gabos, panganin na ibalik kiratay niya po ang dating relasyon niya po sa mahal na Diyos. Dahil relasyon na yan ang ginatawin tulay, panganin na padagos ng arisipin niya po ang kapatawaran ng mahal na Diyos. Kasi tangan na mag-resulta ng pagbabago ng buhay sa satuyang sarili. Kaya pag-ibuhon na ulang ang satuyang kapausi sa imam. Tangan na mawara sa satuyang ang mga grasya ini. Minsan baga, dahil ka nagasimat na mata kita, ano nang Jesus kay Waldo, nakakasala palugod ako. O kaya, ganun ko lang sa ngayon na ito, kaya pag ito niya ako pang simba, tapos grabe ko rin nahihiling. Kaya nakakasala, urog ko ako nakakasala. At ako natang natugang sa banal na Eucharistia. At pag-isumawag niya ako sa selebrasyon kan banal na Eucharistia. Bago na magpra-observa kan mga nagasarin pa, makiiba na dyan. Kundi na magselebra, mag-observa, kung ano ang itinatawag leksyon kan banal na Eucharistia sa satuya. Kung ano ang pwedeng ihirang sa satuya, ilang naabangan pa, buwan ka-aabangan ka, so, klase ng taway kaya gatakulong, o hayon kaya gatiliwit na pati, o hayon kaya yung kaya kakita ng susubikon. Bago na sila kaya na sa dyan may parahil. Ang nagaw kita, kahihilimun ka, aabangan ka, sumilang yun, nagigilimunin ka kurana sa buhay ka sa momento iyan. Aabangan ka, grasya na itatawin ka kurana sa sabuya. Magiging sana, magiging hindi kahuluhan ang pagsalibra niya ka Eucharistia kung yan na sa tuyang inibuhan. Kaya kung magandang sa mga challenge kita na sa pagsalibra niya yan ang sa tuyang kaabangan. Bawal mga istorya kung nagigilong naman nito mga tagasaro sa mga Baptist, mga sa mga theologians kan Baptist si Hans na na-convert siya sa paagos na rin pagkakalo niya sa banal na Eucharistia. Nakabago siya. Gusto niya mag-create siya ng mga ikakakuntura sa pagselebra niya ang Eucharistia. Sabi mga kanilang religion, ang banal na Eucharistia niya, ang banal na Eucharistia, nag-biblikal. Bago din nag-biblikal, na kung hihilig mo nila, naalala sa kanila. Every words na pinasambit sa banal na Eucharistia, di ka sa banal na kasulatan. Luman siya nag-convert, nagkaparisip siya kung kakatikan niya sa banal na Eucharistia. Until such time, na na-discovery niya, nahulog na siya, na-appreciate na niya ang banal na Eucharistia. Pero para sa satuya ng mga Kristiyano, at ay nakaka-appreciate ang banal na Eucharistia.
marin sa pagmagatinder ni meeting di Abaxi kaysa sa magatinder nito na Eucharistia. Mas marin sa pagmagatinder ni Marquez, Magdalene Marquez, kaysa sa magtsaka na magtanong sa banal na Eucharistia sa sermon ni Pati. Araw-araw kita kaya, nasasakitan kita, dahil niya ito na-appreciate. Pero ano daw yan mga tugang? Sumangan ako convert niya ako sa Katoliko, mga nako-convert niya ako. Sumangan madudulog ng mga Protestante. Kita na rin nag-aaral sa Sobyang Pagtubod, na rin nag-discovery, kaya nag-challenge sa susutuyan. Kaya nag-abangan ng talaga ang halaga kan para nag-Kristo sa susutuyan. Pag sinabi, dito kita, ay, kaya ano? Dito kita nakapiyog sa suita. Mahal nito, sunod-sunod na kita. Pero kung nadala nito ang history, gawos na mga nag-convert ng Katoliko, ng Catholicism, mga pastor, mga theologians, kanibang mga religion. Huli sa milagro na naniskoprinda sa banal na Eucharistia. Yun yung challenge sa tuyan na naabangan niya ko yung tinagahan sa challenge sa tuyan na kinakaituan mahanukan niya ko sa lambang pagselebrar niya ko ang banal na Eucharistia. Mga tugang, ang banal na Eucharistia padagos na mina-inspira sa satuyan. Padagos na minagiya sa satuyang pagkabuhay bilang mga Kristiyano. As in, ini padagos na minaserving reminder sa lambang sarap sa satuyan kan mga katugduan ni Jesus as in kan sa iyang pagsakripisyo para sa satuyan. Pangalit na kita may sa buhay niya to kung ano yung tinutuklong din kagurang na. May sa buhay niya to ang pagkamot na tinutuklong din kagurang na. May sa buhay niya to ang pag-isumawa, ang pagkasarap, kasi ng pagpatawa ng buhay sa Kristiyano. Buhay ng pagkamot kasi pagpatawa. Pero sa satuyan mo kanya. Pag sa nakita niya, hindi dahil kita nakapagpasensya, diretso kita minagalos, minarihan. Pero sabi, hindi, sa lamang pagselebrar niya ang banal na Eucharistia, padagos kita ini-inspirat, sigiligiyahan, kung kailangan kita mabuhay, susog sa kalungduan, as in susog sa buhay, din sa tuyang kaguranan na si Kristo. Mga tugang, kung magigilungan niya ko na sa huling kataramo ni Jesus sa pagselebrar niya kan huling pamagi, sinabi niya sa bibang tugon itinatawag ko sa inyo na magkaminurutan kamo. Nabutan kita ni Mahal na Diyos ng labi-labi, kaya yan ang tugon man sa satuya at naguranan na kita magkaminurutan. Siguro kung ang kapag sarap sa satuya, batin magpasensya, dahil siguro ni tao na nangaapi. Kung kapag sarap sa satuya, tatao ni magmahumot, dahil sa satuya dyan ni dihado, para rin ang tao. Para rin parantay ngayon kita dahil nakakamatin din maski nakatios nakakamatin din pagtios maski maski yung hinadalan o maluya kayo sila nakakamatin din ulita ang gabos na nuot sa sariya. So yan ang tubo ni Jesus na magkamilutan kita. Sa bagay na natunggang na sa tuyang pagselebrar kan huling pamagi.
bago sa na ang ipinapay ni Jesus at pag-establisan niya ang banal na Eucharistia. Kundi pinapay ni Jesus at sarong gamit na sabi nga ni Jesus, ginigipon niya tanganin na pagkaroon niya ang sayang paghanaw ng manitis. Sarong bagay na kinakahalagang gaya para sa satuya na dapat na itong pagpuro-purupan. Kung mahilig Diyos, sabi naman sa satuyang binasa, sinabi, nagsabi si Pedro Jesus, kakurang na pagkikaan mahugas ng satuyang manitis. Kasi sa kundo alinman, hindi ka pwede maghugas ng satuyang manitis. Sabi ni Jesus, kung dahil ka mapahugas sa satuyang, dahil ka makakaiba sa satuyang. Ang itinutulong na ito kay ni bago sa na ang gawin ng paglingkod. Iba na sa rin mahalagang pinapahiling ni Jesucristo sa gawin ni paghugas ng mga bibis. Kaya nga nag-establisan niya ang banal na Eucharistia na galing na paitawag sa satuya ang buhay, ang kaligtasan, ang buhay na nagkasakot, ang kaligtasan niya po sa kauriknan ng kasala o sining kalikuman. Kasi painano, tanganin na, painano, dapat naging upo, tanganin na mamahalin kita dyan, kay Tuhan na kita manigigan sa satuyang mga pagkakasala. Ang pinapailin kayo mga tugang, pinapagilundong ni Jesus sa satuya. Tinatawag siya ni Jesus sa satuya sa aming pagkapagikod dahil iba kundi ang sakramento ng confession. Mahalaga ang confession. Kaya sa satuya ng mga Kristiyano na na-influensya ng mga iluluhiya kahit mga Protestante. Ito mga nag-kontra sa sakramento niya na mismo ang kagurangan ng Istanbul. Sabi, pwede man kaya kita mag-umpisa diretso sa kagurangan. Kailangan kita mausip. Paano kita sisay ang madalunso sa iyo. Sisay ang magauso sa iyo. Yan ang solusyon ay katalaga pinatawad. Sa pagaman yan, so, mas ganda kung magsimba, pwede man kaya kung mag-graduate sa puno ni kahoy. Dahil siya nakasiguro kung kagurangan ng sa puuling kahoy, malay mo kung jablo ang anuma. So, may ito na mga gatuwa sa mga naitibaan. Umalay, ulit yan siya pag-asap sa puno ng kahoy. Mga tagang, ang siya'y pag-ilugdong sa satuya, sa paghugas, kaya sinabi niya sa Jesus, kung dahil ka mapahanaw sa sapo, dahil ka makakaiba sa sapo. Kung sabihin, kung dahil ka mahaba din kapatawaran sa satuya, dahil ka makakalao sa kahalian. Siguro batarang ka mo, katatahalo mo na sa pagkumpisa si Jesus, pwede lang bagay magtarang na dahil maakto din paghugas ng bitis. So, sasabihan pa man niya si Pedro na kung dahil ka maghugas ng bitis sa sakuya, dahil ka makakaiba sa sakuya. So, kaya ituhan, instrumento. At ititinaonin kaguranan ang mga pari na maging instrumento ng paghugas ng sakuyang mga sarili, tanganin na maging maniligo kita sa kaharian ng sakuyang kaguranan. Yan ang rin ang gusto ipahiling sa paghanaw ka ng mga ibis. As in ang pagduwa, gusto ipahiling sa sakuya na kinakaipuan kita ng mga Kristiyano na maging, maging tagapaglingkod kang bangsa. Kung maabot niya po na makalaog sa kaharian ng Diyos, maglingkod. Kaya sabi ko, kung gusto niya mahal
Ilan ikapatilong sa satuya mga tukang na sa ngalan ng pagtubod sa satuyang kaguranan dahil kinakaituhan kaya dahil value ang satuyang pinakaalam, ang satuyang posisyon, ang satuyang poder, ang satuyang kapangyarihan. Kundi ang kapakumbabaan, ang virtual kapakumbabaan, ang virtual paglingkod sa satuyang kapwa, pangalit na mapatunayan niya ko na kita naglilingkod sa satuyang kapwa. Sa bagay na pinagapahilig sa satuyan, kasabi, dahil nung kita makakaroon mamot sa satuyang kapwa, dahil nung kita makakaroon magpatawad sa satuyang kapwa, kung daradaran niya ko ang mga kapangyarihan, ang posisyon, ang intala niya sa satuyang buhay. So, kailangan pa na maging mapakumbaba, maging kita kuripon. Tapos ang pagkasabi na itong kuripon, at pag-ilig sa kuripon, dahil. So, nagiging mahalaga kita sa tumangin kakuratan kung kita dahil. Dahil pinagamalaki sa mahal ng Diyos. Kaya kita magalasal sa kakuratan. Kakuratan, ako ganyan nagtaoning libos, ako ganyan nagkaroon may nagtaong kaya ako kita, magkalaman ng tinabangan ko. Dahil iyan, sa mga Diyos. Kung ikumatawag ka sa kaguratan na dahil ka, dahil ka nagiging ka pamalaki, nagiging kang mahalaga sa kaguratan. Mga bagay na pinulog ko sa satuyan, sa pagselebra niya kan huling pamangkin sa satuyan kaguratan. Tatandaan natin mga tugang na inaapulan kita ng kaguratan para sa sayang kamurawayan, pag-uukamanin na maging nakula, kundi maging saday. Kaya nalipaga, sabi ni Jesus, maging sirin kita sa mga sadip na akin, kung makot niya ito na maglao sa kahalihan ng Diyos. Doon mga tugang sa pagselebra niya o sa pagselebra niya ito, kano rin pamangkin ini, darahon kita sa pagpurupuro at pamingin itinumpunan niya ang pagselebra selebrasyon ka Paschal Triduo ang pagsakit asin pagkagada asin pagkabuhay wapin sa buyan ng Purana. So, pinumpunan niya ko ang banal na Eucharistia muna sa pagselebra niya ko kanuling pamangkin. Asin ang banal na Eucharistia matatapos sa pagselebra niya ito Sabado ni Gloria, Easter Vigil. Kaya kumbaga, dahil hindi matatapos ang satuyang selebrasyon kan banal na Eucharistia sa pagselebra niya ito Easter Vigil, sa Sabado ni Panginoon. Kaya tatapusin niya ito. Pero nalindo, tapusin nindo sa Sabado ni Panginoon, Sabado ni Gloria. Sabi nga kung iguanin, dapat kita matindiran sa nalaokan Simana Santa ang pinakamahalaga ang Paschal Triduum. Kasi ang pinakakulo ng selebrasyon kan Paschal Triduum tempa kundi ang Paschal Vigil. Yan ang pinakakulo na, yan ang pinakapikin kan sa tuyang selebrasyon. Kaya, alam mo ka mo, bigay courage na dahil iputulong sa inyong selebrasyon kan pagkamo kasi pagpatawag ni mahal na Diyos. Susunod niya ito ang dito ni paghalaw kan mga bibis.
Matindog kita sa pagpapibig, pagpahayagan sa tuyang pagtugon. Ay, pagpapibig itanwaan. Si Yesu Kristo kagurangan sinubukan Ama bilang sorgoon ni Diyos. Siya na paibig, bako na paglingkudan, kundi tananing paglingkod na sinitawan sa iyang buhay sa gabos. Mamibig kita sa Ama na ang pagmangnunyato sa lambang sarok makaarugod sa pagmangno ni Kristo sa to. Ang satuyang sipa kagurangan, hinanyo ka kami. Kagurangan, hinanyo ka kami. At banal simbahang Katolika, sa pamamayo ni Papa Francisco, kay ibang kabos ng mga obispo, kapadihas, diakono kasi mga reliyoso, tanganin sa tabang lang sa imong mamuraway ng Espiritu Santo, maging mapagservice sila sa indang ministeryo na may bilog na dedikasyon, na darahon na kabos sa imong atubang. Ipamibig niya ito sa kagurangan. Kagurangan, hinanyo ka kami. Sa labos ng mga misyonero kasi mga religyoso na nakakalangkop sa bilog na kinakban na sindaman itayupon sa paghiras at pagkamot sa banwaan ng Diyos, ipamibig niya ito sa kagurangan. Nang labos ng mga nagtitios, nagsasakit, kasi may kabutihan sa buhay, na sindaman mabiling sa pagpakusog ng bukod, sa pagkatubang sa presenteng pagkabuhay na may bilog na paglaot sa man ng Diyos, ipamibig nato sa kagurangan. Kagurangan, hinanyo ka kami. Sa labos ng mga estudyante na uyay hindi mo nabanggi, na nagsipagtapos, kasi mamulungar sa pagpadagos ng sendang pagkadan, na kami manging kalipod o sindamanging kalipod na sindanay na kaminuha, na magano na si mapulong at pag-ibo ng karahayan sa lambang saro, ipamibig natin sa kagurangan. Kagurangan, hinanyo ka kami. Sa gabos na mga kurang, kasi mga tagapag-asikaso, na sida sa imong bendisyonan sa sendang mga makinibong sakripisyo, sa pagpadanay ng katungdan at si pagkamot sa sendang mga aking, ipamibig natin sa kagurangan. Kagurangan, hinanyo ka kami. Diyos, asidama niya mong kabos. Aral niya mo na kung gusto ming mabuhay, susog sa Espiritu rin sa imong aking, dapat na kami maglingkod na ulog sa samong buot, panganing kami maging kasangkapan at katulinungan, asin tandaan sa imong pagkamot sa kinabang, ininahagad ni Ulit Kristo na sa mong kagurangan. Amen. Matukaw kita sa susunod na pagdulog. Sa tuyang dulog niya ang natugang at envelope para sa alang kapwa.
maako magtugod ka Diyos amang makakaman. Ang magkalugod ka karangan ang atak sa iyong makamot, para sa kaumawan sa sinuroyan kan sa iyong anak, para man sa pagkinabangyat at sa sigalilog niya banal na simbahan. Kaguranan, namimitig kami, warasan sa mo na maninikong makisumaro kay mga misteryo, na sa lamang paglundong kay sakripisyo, sinisilebran, nahahaman ang gawikan pagtubos mo, Huli kay Kristo sa mong kaguranan. At kaguranan mapasaindo. Asin sa iyong Espiritu. Itaas ang mga puso. Itaas sila sa kaguranan. Magpasalamat kita sa kaguranan sa tuyang Diyos. Manigo asin dapat. Tutong malilito asin dapat, makanon sa sinakakaligtas. Nananay asin minsan sa iyo, magpasalamat kami sa iyo, kaguranan banal na Ama, Diyos na makakapahan, na daing kasapuan, huli ni Kristo na sa mong kaguranan. Siya ang tutuwa sintay kasapuan na pari, sa pagtugdas kan forma, nindanay na sakripisyo, enot na nagdulot sa iyong kan sarili, biktimang nakakaligtas. Asin ang tugod sa mo, na magdulot kayo sa pagtulog sa iya. Pagkinakakatiyan sa iyang lamang, sakripisyo, na dinulot para sa mo, kami napapakusog. Asin pag-inumi ang dugo na pinagulos para sa mo, na ilaw hugasan. Kaya kaibagan mga Angeles sa sinakanggeles, kaibagan mga trono sa denominasyones, asin kaibagan mo sa langito na huko, nag-aawit kami kanino, kan sa iyong kamurawayan, dahil tapos na nagsasabi.
pinasaligiban sa agod sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay, asin pagpasalamat, binaang ini, asin tinaos sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kabugabos asin magkakan kainin, kailan sa kuyang hawak na itudulot para sa ito. Siripan, pagkapamanggi, pagkuha niya man ng kalis, asin kailangan pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kabugabos asin mag-inom kainin, kailan kalis kan sa kuyang dugo, kan pako asin dahil na tipan, napapabuluson para sa indo, asin para sa dakul, sa pagpatawad ka mga kasalan, ining pagtipuhon nito sa pagromdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Nagdudulot sa imong kagurangnan, kan tinapay ni buhay, asin kalis ng kaligtasan. Nagpapasalamat sa pinapakanigo mo, na magkatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsarawoon kan Espiritu Santo. Yarong lumang sa iyong simbahan na nakalakop sa bilog na tinapang, tamaling malubos mo siya sa pagkamuwag, kaibakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Luisito, asin kan kabos na klero. Sirikman ginundumang sa imong pagkahera, ang sa mong mga tugang na nagturong sa paglaong, kan pagkabuhay luwag, asin ang kabos na mga gadan, dangan ako asinda, sa liwanag kan sa imong dalawon, kahiraki kami kabos na mimigpit kami, tamaning kaiba ni Santa Maria, Virgen na Ina ka Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin kabos na santos, na kayo tuman ang kapagayagaya sa imo, magkanigo maging kahiras, kan buhay na naging kasagpuran, mag-umaw asin, magpamuraway sa imo siriman, muli sa akin mo, si Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos Amang makakamhan, kasaro sa pagkasalo kan Espiritu Santo, ang kabos na kagalangan si kaburubayan, sa kabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugduan kan mga
luwas na tugol asin pinatuod kan Diyos no nagkaugalian nangangahas kita ang sabi. Ama ina mo, niyaw sa langit, padalalo ang ngaran mo, magdato ang kaharian mo, mangyari ang buong mo sa lahat, siring sa langit. Ang sa mong kakanan sa awal-daw, itaw mo sa muyang kanya, asin pagwadong kami sa mong mga kasalanan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nakakasala sa muyang, asin na hindi pag-aras ko, kundi agawa kami sa araw. Agawa kami sa gabos na malahon, nagimipin kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katulinungan, tanganin kami natabangan kan sa imong pagkaherang, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man, ligtas sa gabos na kapulisawan, mata kami naghahalap, kan magpaglaang asin pagdato, kan sa mong paraligtas na si Yesu Cristo. Ulit sa iyong mga kaharian, asin ang kapangyarihan, siriman ang kamurawayan sa mga panahon. Yesu Cristo, kagurangan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan ibinawalan ko sa inyo, ang sa kong katuninungan itinatawag ko sa inyo, hari paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod sa imong simbahan, asin pagpagkanin ko na siya magkatulino, asin pagkapulod nyo, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagkakaalit sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang katulinungan kan kagurangnan, danay na sa ito. Asin sa iyong Espiritu. Magpatinarauhan kamo ni katulinungan. Peace be with you. Peace. Uyan kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinakwan, alaga at mga inapod sa pamanggikan kordero.
Sinilatan pagprosesyon sa San Cristo. Ang ito niya ang Panginoon.